Pataas ng pataas po ang mga kaso ng pertussis sa Pilipinas. Nagsimula po ito noong Enero at hanggang po ngayon ay tumataas pa din po ang bilang. Meron na pong naitalang 450 cases ng pertussis sa buong Pilipinas kumpara po noong nagdaang taon na 23 cases lang po. Kaya marami na pong lugar sa Pilipinas ang nagdeklara na po ng pertussis outbreak. At ito po ay Quezon City, Iloilo City at Cavite Province. Ang mga lugar naman po na may naitalang mga kaso ng pertussis ay Rizal, Laguna, Batangas, Quezon Province, Lucena City, Taguig City at Pasig City. Ang ubog dalahit po o Tusperina o whooping cough o pertussis po sa English ay sanhi po ng mikrobyo na ang pangalan po ay Bordetella pertussis na maaaring kumalat sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan o pagtabi po sa mga tao na meron pong ganitong uri ng ubo. Ang sintomas po ay pwedeng lumabas simula po ng 5 araw hanggang 21 araw pagkatapos po na ikaw ay mahawaan. Ito ay magsisimula po sa karaniwang sipon, nasusundan naman po ng ubo na palala ng palala sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ang ubo po ng pertussis ay sobrang tindi po talaga na sa sunod-sunod na pag-ubo ay talagang ang pasyente ay magiging hapong-hapo na pagkatapos dahil nawawalan po talaga ng hininga. Kaya pagkatapos po ng ubo, sila po ay hinihingal o di kaya ay magsusuka naman. Yung kung mga baby po ito ay mangingitim po sila. Pakinggan naman natin ngayon ang ubo ng Tusperina para alam niyo po na pag ito po ang narinig nyo ay dapat magtungo na po kaagad tayo sa doktor. Ang kalahati naman po ng pasyente ay magkakaroon po ng tunog na tinatawag po natin na whoop dahil nga po sa sunod-sunod na pag-ubo na para bang yung lahat po ng hangin sa baga mo ay lumabas na. E di syempre po pag lumabas na po yung hangin na yan, ay gusto nyo namang lumanghap ng hangin para makahinga po kayo. At yung bigla nyo po pagkuha ng hangin na yan, yan po yung nagproproduce ng tunog. Itong pertussis po ay wala po itong kasamang lagnat. May gamot naman po para sa pertussis. Meron po mga antibiotics na pwede pong ibigay doon po sa pasyente at pwede din pong ibigay doon po sa mga taong posibleng nahawaan po nitong sakit na ito. Pero kung 3 linggo na po yung nakaraan at hindi ka naman uminom ng gamot, ay hindi mo na rin po kailangan uminom pa ng antibiotic dahil kusa pong namamatay ang mikrobyo pagkatapos po ng 3 linggo. Sa pangkalahatan po, ang bakuna para po dito sa pertussis ay epektibo naman po. Dapat po simulan nito sa ating po mga anak pag sila po ay 2 buwan pa lang hanggang po 18 months old. At pagkatapos po ay bigyan po natin sila ng booster dose pagdating naman ng 4 to 6 years old at pagdating naman po nila ng 11 to 12 years old. Nire-recommenda din po na yung mga adults ay magpa-booster, lalong-lalo na po yung mga buntis. So tuwing nagbubuntis po ito at pati po yung mga tag-alaga po ng kanya po mga sanggol. At kahit ito ay nakakahawang sakit, sabi po ng Department of Health, ay hindi daw po magkakaroon ng lockdown. Pero kailangan daw po natin ituloy yung ating pong mga ginagawa para proteksyonan po yung ating sarili tulad po nung ginagawa natin noong COVID-19 pandemic. Meron din naman po mga natural na pamamaraan na pwede po natin gawin para po mapalakas yung ating resistensya at maibsan din po yung mga ubo na ma-experience po natin pag meron po tayo nitong sakit na pertussis. At ito po yung mga sumusunod. At yung una po dito ay yung paggawa po na golden milk na i-vlog ko na po dati, no? So, ang kailangan lang po natin ay 1 tasa po na milk. Mas paborito ko po ang plant-based milk. So, ang ginagamit ko po ay either coconut milk, oat milk, o kahit anong plant-based milk. At pagkatapos po ay kailangan po natin ng 1 kutsaritang cinnamon, 2 kutsaritang turmeric, 1/3 cup po ng tubig, 1/2 teaspoon ng grated ginger naman po. Ipaghalo-halo po natin ito, ilagay po natin ito sa 1 kalan, maliban po doon sa gatas. At pakuluan po natin ito. Ngayon, pag kumulo na po ito, ay pwede po nating haluan ng honey yan o pwede namang wala. At pag kumulo na po ito, ay ihalo na po natin yung ating pong gatas. At inumin na po natin ito habang po mainit-init pa para humagod po dito sa ating lalamunan. Pangalawa po, ay pwede po tayong gumawa ng tsaa. Paborito ko po ang green tea kasi napakataas po sa antioxidants. Pero pwede naman po tayong gumamit kahit anong tsaa. Pagkatapos po, ay lagyan lang po natin ito ng lemon, lagyan po natin ang ating pong fermented na honey. At pagkatapos po ay kumain na din po tayo ng fermented garlic. 1 to 2 cloves po yan every day. Kasi nga may antibacterial effect itong ating po garlic. Mas maganda po talaga kung fermented garlic kasi mas mataas po talaga yung mga antioxidant
activity din po niya. At yung pangatlo po ay pwede po tayong gumawa ng ating pong natural na cough syrup. Kung paano po gawin yan, ay meron din pong procedure dyan po sa akin pong page. At yung pang-apat, maganda din po ang Star Anise Tea. May vlog din po ako niyan, may reels po ako, nandyan din po sa akin pong page. At yung pang-lima ay pwede din po tayo uminom ng mga food supplements. Siguraduhin lang na epektibo ang mga supplements na iinumin mo para sigurado po talaga na magpo-protection po sa atin at sa buong pamilya po natin. Tandaan po natin na pag nakita na po natin yung ating mga anak, lalong-lalo na po pag 2 years old ito pababa, na mukhang may whooping cough, kailangan po natin dalhin kagad ito sa doktor. At yung mas malalaki naman po mga bata at yung mga adults, pag hindi naman po ito umayos ng ilang araw po, at lalo na pag ito na po ay lumalala na, kailangan na rin po magpatingin na din po sa doktor.